Amen. Again, excited na po ba tayo? And I request din po lahat ng worship team dito na po sa harap. Ayan, sama-sama po tayo na mag-scripture reading and opening prayer. Ayan po. If you have your Bible po, let's open sa Book of Psalms or may mga Tagalog version sa Aklat ng Mga Awit. Psalms chapter 5, verse 3. Ayan, sabi po dito, in the morning, Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you and wait expectantly. And Isaiah 40:31, but those who hope in the Lord will renew their strength and will soar on wings like eagle. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Wow! Purihin po ang Panginoon. Sino po dito na may mga request sa heart nila na, Lord, renew my strength. Amen? Alam niyo po ba, ang araw ng linggo ay punong-puno ng pagpapala ng Panginoon. Amen? Bumuhos niya ng siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala. Amen? Amen? Tayo po lahat ay kayo. Ito po lang po natin ang Panginoon. Sabi po dito, Lord, you hear my voice. The Lord hear our prayers po, mga kapatid. So let's pray. Hallelujah, Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa matagumpay na umaga, Lord God, na matagumpay po, Lord, na pinangunahan ang bawat pamilya, Lord God, matungo sa iyong sambahan, Panginoon. Na matagumpay po namin, Lord God, na napagtagumpayan ang pag-isip ng umaga, Lord God. And Lord, ngayong umaga, you hear our prayer, renew our strength, Panginoon, na naubos sa buong linggo. And we believe, Lord God, ikaw at ikaw lang ang kaya magpalakas sa amin ngayong araw na ito, Panginoon. Ikaw at ikaw lang, Lord, ang magpupuhos ng pagpapala na meron kaming pinapadalangin sa aming mga puso, Lord God. You know our desires, Panginoon. Bless mo, Lord, ang aming worship Sunday celebration na ikaw lang, Lord, ang mapurihan, mag-glorify, Panginoon. Gamitin mo, Lord, ang iyong lingkod na magbabahagi ng iyong salita. Gamitin mo siya bilang instrumento. Anoint him, Panginoon. Ikaw lang din, Panginoon, na makita sa kanyang buhay. Ikaw ang magliwanag sa bawat salita na namumutawi sa kanyang mga bibig, Panginoon. Bless our speaker today, Panginoon. Bless the worship team as we do the instrument, the singing, Lord God. Bless our song leader, Lord God, na ang anointing, Panginoon. Bless the congregation, Panginoon, that kapag kami ay umawit at sumayaw sa iyo, Lord God, ikaw ang mapupurihan, Panginoon. Bless our tambourine, Panginoon. Ikaw, Lord, ang magbigay ng anointing sa bawat kintak, sa bawat kalinsing ng kanilang tambourine. Ikaw, Lord, ang mapurihan, Panginoon. Bless our program today, Lord God. Ingatan niyo po, Lord, yung mga paparating pa lamang. Ingatan mo sila sa daanan po nila, Panginoon. Ikaw, Lord, ang magbigay ng magandang panahon sa oras na to at sa araw na to, Panginoon. Na Lord, ikaw lamang din po, Panginoon, ang aming pinupuri, pinapasalamatan at aawitan ng buong lakas sa oras na ito, Panginoon. Sa buong may lakas, sa
Ang lahat ay
Oh
Inis na hindi nagkulang, higit sa aking isipin ay kaya mo gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangatamba sa piling mo. Wala mahirap sa'yo, wala mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin ay kaya mo gawin. Higit sa aking karanasan, minsan ay hindi nakulang. Oh, higit sa aking isipin ay kaya mo gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di makatambas sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di makatambas sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang imposible, walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible sa'yo. Walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Thank you.
Hallelujah, hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon and we recognize His presence, kasama natin siya dahil gusto ng Diyos na ikaw at ako ay kanyang makasama sa araw nito. Hallelujah. Let us focus our minds, our hearts to God this morning. Hallelujah. Oh God, walang imposible sa iyo. Salamat po, Panginoon, dahil all things are possible with you, Panginoon. Na sa kabila na minsan ay parang sa amin ay nag-alinlangan. Tapos, Lord, aminin namin, patawagin mo kami sa aming mga pag-alinlangan. And right now, Lord Jesus, kami nagkakaisa na lumapit sa iyong harapan, na panikluhod sa iyong harapan dahil wala kami magawa kung wala ka sa amin, O Diyos. Kaya, Panginoon, ang dalangin ko na patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Continue to search our hearts, our minds, Panginoon. Kung ang mga bagay, Panginoon, na maging hadlang sa aming paglapit sa iyo, O God. Cleanse us all from all unrighteousness, O God. Make us right before you this morning. At dalangin namin, Panginoon, na sa aming panambahan, ikaw ay maluwalhati, ikaw ay maitaas, ikaw ay mapurihan, Panginoon. Dahil karapat-dapat kang purihin, O Diyos. Panginoon, patuloy po namin nilalapit sa iyo, O God, ang aming bansang Pilipinas. We believe, Lord, you love this country. In the name of Jesus, we pray that you will take full control of this country, Panginoon. Sa kabila ng mga crisis sa aming paligid, crisis sa mga leadership. Oh God, I pray that ikaw, Panginoon, ang masunod sa bansang ito. Walang sino mang maitaas, walang sino mang maging magaling. Kapag ikaw ang magaling, Panginoon, na patuloy din ang hahati sa bansang ito. Dalangin namin, O Diyos, sa umagang ito, mula sa Presidente, down to the barangay officials, in the name of Jesus, I declare your power na siyang mamayanin, Panginoon, sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isipan, Panginoon, na huwag silang makarat para sa sarili lamang, bagkus hamarin, Panginoon, ang maluwalhati na mapurihan ka, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang unahin sa bansang ito, maging ang mga teritoryo ng Pilipinas. Right now, we declare, Panginoon, na ikaw ang maghari, mag-protect, Panginoon, mag-ingat, na walang mawala na teritoryo, hindi mabawasan ang territorial limits ng Pilipinas. Bagkus, O Diyos, ikaw ang magpaikot nito ng iyong mga soldiers of the heaven, Panginoon, na sino na gustong sumakop sa bansang Pilipinas ay hindi magtagumpay dahil ikaw ang Diyos na bansang ito, O God. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, maging sa leadership namin, Panginoon, sa Foursquare organization dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Ang dalangin namin, Panginoon, that let your anointing be upon them, O God, as they lead this organization, na hindi maitaas ang sarili kundi ikaw lamang, Panginoon. Bigyan mo ng karunungan ng aming mga leaders, O God. Wisdom that comes from you, na ang lahat ng desisyon, ang lahat ng gagawin ay para lamang sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Panginoon, dalangin namin, O Diyos, maging ang iglesia nito, Lord God, at tuloy mo itong palaguin na marami pang mga kaluluwa ang maakay sa iyo, Panginoon. Marami pang, Panginoon, mga leaders na magpapagamit sa iyo sa magitan ng iglesia nito, Lord God, na marami pang mga daughter churches ang mabuksan, Panginoon, dahil this is your command that we will go and make disciples of all nations so that, Lord, everyone will follow your will and your word, O God. Hallelujah. This morning, Panginoon, kinataas namin ang mga may karamdaman, mga kapatiran, mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Hindi ba namin alam, but Lord, mayroon silang karamdaman right now. We declare your healing to be upon them. Let your touch be upon them, O God. Ang kalakasan mo ang kanilang maranasan. Kagalingan mo
Palakasin mo ang mga nakihinang, Panginoon. Na ang kalakasan mo ang maranasan namin, Panginoon Diyos. Hallelujah. Na ikaw lagi ang maging priority ng aming mga buhay. In Jesus' name, in Jesus' name. Sa aming patuloy na pananambahan, ang dalangin namin, Lord, let your power saturate this place, oh God, that the word of the enemy cannot penetrate in this place, because this is your habitation, oh God. This is your place, oh Lord God. That's why, Lord, inaangkin na po namin ang tagumpay sa umaga ito. In the name of Jesus, maging ang iyong likod na gagamitin to declare your words. I pray for your double anointing, Panginoon, na may hayag lamang ang mga inihanda mong pagpapala sa bawat isa, O God. Hallelujah. Help us, Lord, that our hearts will be ready to receive the message that you want us to hear this morning. And all glory to you alone. Praises, adoration, and thanksgiving in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lahat magsabi na, Amen. Praise God, amen. Good morning. God is good. God is good. All the time. Okay, so pwede po natin i-occupy yung mga seats in front. Yung mga wala pa upuan, marami po dito dahil yung mga bata po ay lalabas po sila. Amen. Praise God. Hallelujah. Do you have any visitors today? Hallelujah. Sige po, let's occupy the seats. Yan po, mga ushers po natin na nag-guide sa atin. Good morning, and we are now on the first Sunday ng April. Amen. Summertime, napaka-init na po. Amen. Praise God. Pwede naman sabihin sa iyong katabi na napakaganda mo at napakagwapo mo ngayon. Ayan. Amen. Bigyan mo ng ngiti at kagalangan sa mukha ang iyong buong katabi. Amen. Amen. Hallelujah. Ayan. So I think we are settled down. Sige po, do we have any visitors today? Meron po ba tayo? Well, okay. So, pwede po ba tayo tumayong muli? May mga hindi po tayo nakamayan kanina at tradition na po natin ginagawa ito. Can we all stand up? And can we play some music at kamayan po natin muli ang bawat isa? Batiin natin, umigot tayo, lumipat tayo sa kabilang upuan. Sige po, come on! Bigyan po natin ng malaking ngiti. Hallelujah! Praise God! Good morning! Ayan. Sige po. Praise God! Amen! Good morning, good morning! Good morning din po sa ating mga online joiners. Diba? Praise God. Pag-iingat pa sa ito. Wala kang palagas pasig. Walang palagas pasig. Amen. Yeah. Morning, good morning. Diba?
Ang sarap po ng kabati ang lahat. Amen. Praise God, praise God. Hallelujah. Praise God, praise God. Amen, amen. Good. Okay, sige nga po, bigyan natin malakas ang palakpak si Lord. Amen. Hallelujah. Tayo po'y dalaman na sa ating pagbibigay. Yan, amen. Good morning po ulit. Sino na pong nagsawa sa mukha ko? Yan. So, sino po nag-bless sa ating praise and worship? Napakasarap po mag-bless sa ating Bible. So, oras po na ito ay oras po ng ating pagbibigay at pagbabalik ng para sa ating Panginoon. Amen. So, bago po tayo magbigay, I want to read some verse po sa Luke chapter 6, verse 38. Pakipaskin na lang kung meron. Luke chapter 6 verse 38, sabi po dito, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Amen. So sabi po dito noon, kapag tayo po'y magbibigay sa ating Panginoon, tayo po'y bibigyan ng ating Panginoon. Pero sabi nga, sisig, liglig, at umaapaw pa po. Amen. Sino po gusto nga ng umaapaw na pagpapala? And dapat naman po na ibigay po natin ang para sa ating Panginoon. Amen. So, yun naman po sa short words po. Guys, tayo po tumayo. Yan, i-ready po natin ang ating mga tithes and offering. And today po is our Mission Sunday. Yan, so sa mga gusto po magbigay sa ating mission team, dahil alam naman po natin kapag mission po ay hindi go outside po to evangelize. So, sige po, tayo po ita sa ating mga pagbibigay. Yes, Lord, hallelujah, maraming salamat, Panginoon, sa umaga ito, God, sa natapos, Lord, na pagpupuri sa iyo, Panginoon, na kami, Lord, ay napuspos, Lord, ng iyong presensya, God. Lord, sa oras ito, kami, Lord, na magbibigay, O God, i-bless, Lord, ang bawat isa, Lord, na mag-aabot sa harapan, Panginoon, ibigay niyo sa kanila, O God, at ibalik niyo sa kanila, Panginoon, siksik, libig at umaako, Panginoon. And Lord, sa mga nandito, O God, bless sila, O God, nakikita ni Lord ang panalangin, O God, ang mga plano nila sa buhay, Panginoon. At alam po namin, O God, ang kami, Lord, kung ikaw ay uunahin namin, Panginoon, ibibigay niyo sa amin, O God, ang aming mga panalangin. Ito ay sasagutin mo, O God. Kaya Lord, maraming salamat, O God, at binabalik po namin lahat ng mabulit na salamat. At lahat magsabi na, Amen. Sige po, tayo ay magbigay. All the blessings that I can see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I'm grateful, Lord, for this moment. Praise God, and again, magandang umaga po sa ating lahat. Amen?
Amen. At sa umaga po nito ay let's go straight forward po sa ating pong salita ng ating Panginoon. Amen. Ngayon po, napakabilis ng buwan at tayo ay nasa April na ngayon. Parang kailan lang January pa lang, tapos ngayon, parang inupigit lang December na yan. For sure. Amen, no? Parang nung pinag-usapan po namin ng mga sasabi, kunting pikit lang yan, wala na yan, December na agad. Amen? Pakaya yung music na dito. No? At alam nyo na sabi ko nga, kapag ikaw talaga ay dumadami ang ginagawa sa buhay, bumibilis ang oras. Amen? Pero tingnan mo yung katabi mo, parang hindi tumatanda. Amen? Parang hindi tumatanda, dadagdagan ng edad. Amen? Amen, praise God. At ako po ay excited sa buwan na ito dahil ang April po ay laging busy po ang church. Dahil, again, it's Easter Sunday po sa April 20 and then the next Sunday is our church anniversary which is 36 na natin na years. Palakpakan natin si Lord. Amen. Mabuti po ang Diyos dahil umabot po tayo sa 36 years. Amen. Na taon. Dami po pinagdaanan ng simbahan po na ito, pero ito po ay nanatili na nakatayo. Amen. At patuloy na lumalago. Hallelujah. At syempre po sa 20, again, lagi ko po itong i-remind every Sunday, no? Sa mga magpapabaptize po, water baptize, please i-approach po si Mark Bordalensa, no? Siya po yung naglilista ng ating po mga magpapa-water baptism, no? Excited po ako na mangyari ito sa April 20. Kaya huwag po kayo mawawala sa April 20, mga kapatid, ano? Maaga po ang ating service, that will be 6 a.m. in the morning. Maaga rin po tayo matatapos doon, syempre, dahil that's a morning service na tinagawian na po natin ginagawa. Amen? Pwede ba natin bigyan muna ng malakas na palakpak si Lord? Hallelujah! Pinakamalakas na palakpak! Hallelujah! Praise God! Amen. May we just open our Bible in Colossians chapter 1, verse 19 to 23. Pwede ba natin yung i-flash yan, sir? Or sa Colosas, chapter 1, verse 19 to 23. I hope na dala po natin ang ating mga Bible. 19 to 23. Ang sabi po dito, sabay-sabay po natin kung basahin. Pwede ba tayo tumayo habang pinabasa po natin ito? Verse 19, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. At sa pamamagitan ng anak, hinoob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya. Makikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. Verse 21, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos, na sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan, at walang dulis. Verse 23, sabay-sabay po natin basahin. Subalit, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya, at huwag pabayaang mawala ang pag-aasang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na ako si Pablo ay maging tagapangaral ng magandang balita. Ito na pinahayag sa lahat ng tao sa buong daigdig. Tayo po'y manalangin. Diyos sa makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa napakagandang araw na binigay niyo po sa amin. Sa salita po, Panginoon, ay bumibigay sa amin sa araw na ito. Panginoon, we are asking for your wisdom, your understanding, Father God.
guidance of the Holy Spirit today, as we understand your word today, Father God, Panginoon, kayo po bumabay sa mga isa. Alisin niyo po yung mga pwede mag-distract sa amin sa oras na ito, and help us, Lord, to focus on you to you, Father God. And we also pray, Lord, yung lingkod na yung gagamitin sa inyong harapan, gamitin niyo po ako mighty. With my wisdom, anointing, Lord Jesus. Na, Panginoon, kayo makita, hindi po ako, Panginoon. At nawa, Panginoon, na aking mga bibig, gamitin niyo po na maging instrumento as I share your word today, Father God. Ready our hearts, our minds, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. And Lord, hindi po kami uuwi, Panginoon, na hindi po namin natatanggap ang gusto niyo po sabihin sa amin sa araw nito. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo po makakakunan. The topic that I want to share to you today is about at the cross and forgiveness. Amen. Yun naman po rin sa ating alaman na April ay ito po ang buwan na pag-alala po ng pagkamatay ni Kristo sa krus. And at the same time, ang muling pagkabuhay niyo po ng ating Panginoon. And today, I want to share to you the message of the cross. I believe that every one of us, or most of us here, have already heard the message of the cross. Sa mga nag-attend po ng Foursquare Experience Retreat, this is one of the topic sa retreat. Ang pag-uusapan niyo po ang cross. But today, I want to share to you today, in the first Sunday of April, maintindihan po natin at simulan po natin ang buwan, ano ba ang ibig sabihin po ng cross. Amen. Marami po ang nasasabi na marami po hindi nakakaalam ano po talaga ibig sabihin ng cross. At ang iba ay akala nila ay basta-basta lamang ito. Today we're going to understand what's the meaning of the cross as we go on. Amen. Sino po dito sa inyo ang mga driver, yung mga licensed driver? Taas nga po yung kamay, tingnan natin. Yung may mga lisensya. Yan. Yan yung mga lingiti mo nag-drive. So dapat, pag may sasakyan, may lisensya. Okay? Importante yan. Kaya sabi ko kay Christian doon yung si Tantan. Motor rider to Binenta niya yung motor niya, wala pa lisensya. Tama, diba? Kailangan may lisensya, siyempre lalo ka sa sanay. Isa rin po akong driver, at I believe na ito pong mga may lisensya po dito, naranasan niyo po ito, nakaka-relate po kayo. Sino dito yung kapag nakita niyo yung LTO or police talagang full attention ka? Diba? Siya, lagi yan nasa labas, pupunta nila ng Mars. No? Lalo po nung time po, no? Kasi po, ito po, may aaminin po ako sa inyo. Nung time po kasi na ako'y nagmumotor, may time po na isang taon wala akong lisensya. Ako po yung nahuli ng LTO, at ang violation ko po kasi ay kumpleto po ako Substandard po yung yung side mirror. Napakaliit. Dapat po pala, side mirror ay pasok ang forefinger mo doon. Yun daw ang sabi ng LTO. So, nung binili ko po kasi yung motor na yun, hindi ko alam na may ganun pala. Siyempre, baguhan, no? Unang motor ko yun. So, nahuli po ako, no? At nagtatrabaho pa po ako sa Angeles niyan. At isang taon. Ticket lang yung dala ko. At dumating po yung time na pwede na ng Panginoon sa susunod mong trabaho sa may Clark. At alam niyo naman po sa Clark, di ba? Mahigpit sa Clark, no? Doon po ay kailangan, hindi ko maintindihan pag yung mga driver na pupunta ng Clark, mga disiplinado. Pag lumabas ng Clark, wala nang pakialam sa red light, ano? No? So, dumating po yung time na ako po yung napunta nagtrabaho po kasi ako sa hotel po doon, sa Widas, kung familiar po kayo doon, Widas Hotel and Casino po. At namomotor po ako doon. At dumating yung time, ito na yung sinasabi ko na pagpasok ko ng gate 2, dyan sa may, gate 2 ba yun, sa may friendship, no? Pagpasok ko ganyan, sakto, may checkpoint. Ay, praise God. Buti na lang, nung hinuli ako, nakita ko dito, sir,
1 year na to, ba't di mo pa tinutubos? Sabi nga nun. Nakastart na na, explain mo, ito ganyan. No? Buti na lang, napakiusapan ko. Ano? Pero yung time mo na yun, doon ako talaga, ay, kailangan ko na kunin yung lisensya ko. Kailangan ko na kunin yung lisensya ko. At alam niyo po, pangalawang beses ko pong huli yun kasi nahuli rin po ako sa Bulacan kasi bawal daw yung tricycle sa highway. Dala-dala ko yung tricycle po namin. Nahuli din po ako. Tapos tinubos ko pa yung lisensya ko sa gigit ko. No? Pero tingnan niyo po, tayo po mga driver, mas nagiging alisto tayo kapag may nakikita tayong police or LTO sa daan. At nagiging alisto ka kung may ginawa kang mali. Di ba? Kung may violation ka bang ginawa, didiretso pa ako, liliko ako. Di ba? Di ba? Ito yung natatatawa ko pag may mga, pag may mga checkpoint, hanggang gagaling, pumorban yung mga kamote, 360, yung mga walang helmet, yung mga galing pumorbe, no? Kaya nangyayari, nakaka-aksidente minsan. Ay, nako. No? But, tingnan niyo po ito, minsan nakikita po natin na pag nakakita tayo ng pulis, nakakita po tayo ng LTO sa daan, kapag kayo driver, taling alis ko kayo, tinitignan yung sarili nyo, nasa tamang lane ba ako, nasa tamang daan ba ako, hindi ko ba nabit yung red light, no? Mga ganung bagay. At ganun din po, no? I-relate ko po ito sa cross. Bakit po? The cross does the same thing. It tells us the truth about ourselves that hard to hear but necessary. Kapag nakikita po natin ang cross, we are reminded about Jesus Christ. At kapag nakikita po natin ang cross, we're reminded that, yes, Lord, I am a sinner. Marami akong pagkakamali. Kumbaga sa traffic, Lord, marami akong violation. Kapag nakikita niyo po ba yung cross, yung po ba yung naaalala natin? Amen? Na parang, Lord, nagkamali ako nung nakaraan, dito ganyan. Na kapag nakita mo ang cross, talagang you can feel na may sinasabi ang Panginoon sa iyo. Amen. Let's understand what's the meaning of the cross. First is the cross declares that we are sinners. Can we read Romans chapter 3, verse 23? Buksan po natin ito. Can we open that, Mark? Romans chapter 3, verse 23. Ang sabi po dito, English tayo. All have sinned. No? Basahin po natin yung po. Medyo mabagal. Wala kasi yung absent kasi yung natin ngayon. Yung ating yan. Yan na ba? Romans chapter 3, verse 23. Yan. Okay. So, mabasa natin lahat. Sabi po dito, sapagkat ang lahat ay taksan po natin. Nagkasala at walang sino mang nakabot sa Diyos, sa kalwatian ng Diyos. Marami po ang mga tao na iniisip nila sila ay mabuting tao na. Dahil gumagawa po sila ng mabuti. Hindi po sila gumagawa ng masama. Most people like to think that they are good people. Iniisip nila na dahil wala akong ginagawa masama, mahal ko naman yung pamilya ko. No? Magawa naman ako ng tama sa trabaho ko. Ang iniisip nila, they are good people. But clearly, Romans chapter 3, verse 23, malinaw na sinasabi po sa atin ng talata na tayong lahat ay nagkasala. We are all sinners. We are being reminded, church, every time that we see the cross, you are a sinner, I am a sinner. Amen. Dahil po lahat ay makasalanan. Lahat po tayo ay nagkasala sa harapan ng ating Panginoon. At walang sino man po ang makakaabot sa kalwatian ng Diyos. So without the cross, about the cross, ang inisip mo na iba, mabuti tayong tao. Pero ang cross sinasabi po sa atin, malinaw na sinasabi na we are sinners. We don't deserve actually this. Amen? So without the cross, we might keep convincing ourselves that we're okay. Alam mo, kung wala po yung cross, kala mo okay ka na.
Marami pong tao sa panahon ngayon na iniisip nila, hindi na nila kailangan ng Diyos sa buhay nila. Amen? Ang akala po nila na sapat na ito. Kumikita na ako. May trabaho na ako, may maganda na akong pamilya, may maganda na akong sasakyan, may bahay na ako, insured pa ako. Pero hindi nila alam, they need the cross. They need Jesus. Kaya kapatid, you are blessed that you are here. Because I believe that we prioritize the cross. Amen? So without the cross, we might keep convincing ourselves that we're okay. That we're not church. We need Jesus in our lives. Amen. May isang mong kwento dito. May isang kwento po dito na nahuli din sa daan. Kwentong daan na naman. At siya ay natikitan itong tao nito. Basahin natin itong story na ito. At ito ay sorry. Okay. So the story here is, sa ano po to sa Indiana. May Indiana po is patrolman po ito. At sila po ay nag-iimbestiga na isa pong aksidente sa daanan. So, sabi dito, his problem began after he had interviewed witnesses, arrested one of the drivers, and written up the accident report. So, ang nangyari po dito ay nag-interview nito mga polis, tinanong niya na yung mga nakakita, nagsulat na siya ng written report, at naisulat niya na ito na detalye na lang. So, suddenly, itong police, parang may napansin siya. Sabi niya, he suddenly noticed that the offending motorist was chewing on something that wasn't a gum. May inunguya po yung isang offender. Yung sabihin, isa sa mga inuli niya, may inunguya. Napansin ng police. So, yun pala, nakuha niya yung written report ng police, hinain niya, inuya niya para walang mag-ebidensya. Diba? Mautak na. So, the officer reached for the disappearing paper only to get his hand caught in a bite that lasted about 2 minutes. Alam niyo, nakipagbulong siya doon sa lalaki niya, gusto niyang kunin sa bibig niya. At hindi, nakagat pa siya nung kaanuhan niya, yung offender na ito. So, despite his efforts to retrieve the report, no, kahit na sobrang nakipagbulo na siya doon sa lalaking ito, yung ebidensya ay nawala na. Sipin niyo naman, ang papel ay mumuyain. Ano kung mangyayari? Manulusaw yan. Pwede manulukin yan eh. Di ba? So, in the end, nasira ito at nahirapan ang mga police na mag-track down. No? But later on, sa delay po na yun, kahit na nang ganun na nangyari, na nahuwitan niya yung ebidensya o ano man, in the end, nahuli pa rin po yung offender. Nanaig pa rin ang batas. Amen? So, at sa story po na ito, tingnan po natin, no? This reflects what God, makikita natin dito na hindi po pala natin maitatago ang anumang kasalanan sa harapan po ng cross or to Jesus. Any sin that you are hiding right now knows. God knows what you are doing. Lalo na kapag mag-isa ka lang. Church, remember this. Tandaan po natin that the cross doesn't let us hide. It tells the truth. And we are sinners. Sabihin po natin, we are sinners. That's why we need grace. Hindi po si Ate Grace. We need grace. Kaya nga po ang salvation ay regalo. Ang gagawin na lang po natin ay tanggapin ang regalo ito. At ang nakakalungkot lang po, isa na nga itong regalo, pero ang iba hindi pa rin ito tinatanggap.
Amen. Hallelujah. Second point that I want to share to you is the cross declares sin has a price. Ang kasalanan ay may kabayaran. Amen. Let's open again Romans chapter 6, 23, yung verse kanina. 6:23, tingnan niyo po ito. Sabagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Malinaw po na sinasabi niya sa talata na ito na ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin dapat mamatay ka. Mamatay tayo. Dahil lahat po tayo yung nagkasala. Amen. The Old Testament showed this through tingnan po natin, no? Pinakita po ito sa Old Testament. Yung symbolism po ng pagsasacrifice ng hayop. No? Alam niyo po ba, bago matanggap ang panalangin ng isang or pagsisisi noon ng isang mananampalataya ay kailangan magsakripisyo muna po sila. Nag-aalay po sila ng hayop at dapat yung hayop na iyon ay walang bahid ng sakit. Dapat malinis. No? Yung pinaka-the best bago po tanggapin ang kanilang mga panalangin. It shows here that sin requires a payment. At yun po ay buhay. Kasi buhay po yun. Iaalay po nila sa altar, susunugin nila, at dapat yun malinis. No? So, instead na yung buhay na ibigay nila, ang hayop, ang inuuso ng Diyos na mag-alay sila para tanggapin ang kanilang panalangin. Amen. Pinapakita po, malinaw na ang kasalanan po ay may kabayaran. Amen. Imagine that. No? And another illustration na gusto kong i-share sa inyo is, meron po dito isang lalaki, no, that nagdala po siya ng isang sheep sa temple for sacrifice. At each time po na siya po yung nagsasacrifice ng tupa, ay nadidiscover po na lagi may sakit kanyang tupa. At ilang beses po nauulit ito, ilang beses na nauulit. At later on, na-realize niya, lahat pala ng tupa niya ay may sakit sa ay. So iniisip niya, paano kaya ito? Ano na lang kaya ang ihaalay ko sa altar para makapag-sacrifice siya? So ang nag-iisa na lang po, may nag-iisa pa po siyang tupa. At yung tupa po na yon ay tupa ng kanyang anak. At ang kanyang anak po na yon, yung tupa na yon ay ito ang pinakamalusog, inalagaan ng mabuti, at walang sakit. Pero alam niyo po ba na ang tupa na yon ay mahal na kanyang anak. At wala siyang choice, kundi yun na lang ang kanyang iaalay para po sila ay makapag-sacrifice. Amen? Tingnan niyo po ito, no? It reflects how Jesus was given to us. Tingnan niyo po ang ating Diyos kung gaano niya po tayo kapatid. Wala na siyang piniling iba pa, kundi ang kanyang mismong sariling anak. Ang kanyang binigay, ang kanyang buktong na anak para sa iyo, para sa akin, at para po sa ating lahat. Amen. Pero tandaan natin, kapatid, hindi po matatakpan ng anumang magandang gawain ang mga nakasalanan po na ating nagawa sa harapan ng ating Panginoon. Church, only a sacrifice can pay the price, and Jesus already paid it. Amen. Palapakan natin si Lord. Amen. Ang Diyos na ang nagbayad. Tama mo ba mga kapatid? Ang Diyos na po ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Malinaw po doon sa binasa po natin na kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Isipin niyo po tayo lahat ipapako sa krus, papayag ka. Ikaw yung sasaktan, susugatan, duduraan. Pero
nyo na malinaw na there is a price to sacrifice. At ganun po tayo kamahal ng Diyos na hindi na po niya kinuha yung buhay ninyo, kundi binigay niya ang kanyang bukong na anak para sa inyo, para sa akin. Amen! Jesus paid it. Jesus already paid it. Ang ating po mga kasalanan. Amen! Third point I want to share to you, the cross declares that there is hope. Sabihin po natin, there is hope. Taksan natin, there is hope. Can we open John 3:16? Very familiar verse para sa atin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sapagkauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Memorize niyo po yan, amen? Amen. Si Lord. Ang cross, hindi po sinasabi na you are guilty. The cross is not judging you. It is not meant to judge you. Amen? Nasasabihin na, guilty ka, pakasalanan ka eh. Hindi ka karapat-dapat. Hindi po yun ang sinasabi ng cross. But instead, the cross is saying that you are loved. Minahal ka ng Diyos. Imagine that kahit magkaano, kadungis, at hindi, kasalanan na ginawa mo, or yung nakaraan mo, mahal ka ng Diyos. Amen! Kaya yung sabi sa kayo kami, mahal ka ni Lord. Hallelujah. Jesus loves us. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Huwag po natin kakalimutan yan. Alam niyo po yung kanta ng Amazing Grace? Sabi po doon, He paid a debt He did not owe. Binayaran niya ang utang na hindi naman siya umutang. Siyempre po yun, man. Ikaw ba, pag yung utang ko sa akong babayaran ko para sa kanya, ano yun? May sarili na ako utang, hindi mo bayaran. Pero, ang Diyos, ganun niya tayo kamahal. He paid a debt that He did not owe. Sabi pa doon, I owed a debt I could not pay. May mga utang po tayo hindi mabayaran. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. You know that song? Napakatindi ng pag-ibig ko sa akin. Christ Jesus paid a debt that I could never pay. Si Jesus Christ ang nagbayad ng utang na hindi natin mababayaran. Yun yung kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Amen. Alam mo, narinig niyo yung preaching nito. But we should be reminded what is the meaning of the cross. Amen. At alam nyo, may isang pong businessman na alam niyo po yung Passion of the Christ? Are you familiar with the movie? Are you familiar? May isang pong businessman na kinausap niya po itong gumanap ng Jesus Christ sa Passion of the Christ. And then, kinausap niya, sabi niya, gusto niyang itry gusto niya itry yung cross na binubuhan niya, kung gaano siya kabigat. And by his surprise, yung binubuhan niya po yung cross na ginamit sa movie. It's a movie, right? So usually kapag movie, mga ano yan, kunyari, mga props lang yan, magaan at libre. And his surprise, nung binuhat niya po yung cross, sabi niya, bigat. Ang bigat, sabi ko, alam ko, pag movies ay mga props na nagamit, magaan lang yan. And, bakit ang bigat ng cross na dinadala mo? Bakit ganun yung ginawa mo? Nagpapakapagod ka pa sa ganun na way, meron namang mga props na pwede doon. Kasi kapag sa movie, di ba po, ganun ang ginagawa. Akala mo, totoong halog lang, pero hindi naman pala siya halog lang. Kasi pag ganun siya.
Mga prosthetics na ang ginagamit. And he was surprised, sabi niya, ang bigat ng cross. Bakit ganun? Anong dahilan? Bakit pinili mo na buhatin pa rin ang mabigat ng cross? At sabi nung actor, sabi niya, gusto ko maramdaman yung bigat. I want to feel the heaviness para mas mailabas ko, mai-active ko maayos. Kung ano talaga ang dinanas ni Jesus during that time na siya ay cruise ng Calvary. Amen. You see, when Jesus carried the cross, He carried our sins. Nung buwan-buwan na po yung cross, papunta sa cross ng Kalbaryo, yun po yung bigat ng kasalanan na dinadala niya. Mga kapatid, ang sabi po sa mga studies, yung kahoy na ginamit ko sobrang bigat, pero dumoble pa pong bigat na yun kasi naramdaman niya yung heaviness of the sin that he was carrying that time. Mabigat yun mga kapatid. Hindi lang basta kahoy yun. It's a symbol of sin. Buhat-buhat na po ito. He carried our sins. It was heavy because of our guilt. Amen. Ito kakamahal ng Diyos. That's why the cross is not just judgment. It is also love, grace, and forgiveness. Ganun po katindi ang ibig ng Diyos sa atin. He even paid the debt that He did not owe. Binayaran niyo po utang na yun. At yun po ay ang cross. That symbolism ng cross. Amen! That's why when you see a cross, remember church. Mahal ka niya. Amen? Kaya nga po tayo, hindi po tayo naglalagay ng cross na may makasabit. Kasi nabuhay na po siyang tuloy. Nagtagumpay na siya. Amen? Amen! Kaya kung nalagay po kayo ng cross sa bahay, huwag na po yung pinakasabit. Ito na lang po yung ganyan. Because He is already alive. Napagtagumpayan na po ito. Palapakan po natin si Lord. Amen! Number 4 point, malapit na po tayo matapos. The cross declares we are free from sin. Amen! Tayo ay pinalaya na sa kasalanan. Romans chapter 6, verse 1 to 6. Pwede pa natin i-open ito. Romans chapter 6, verse 1 to 6. So, sa Tagalog, hindi siya ulitan. Okay? Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa ating kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo patay na sa kasalanan. Paano ba tayo mamumuhay sa pagkakasala? Tingnan niyo po ito. Hindi ba ninyo alam na tayo lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa mga tuwid, tayo namatay na at nalibig na sa kasama. Nakasama niya. Yan. Next. Nakasama niya. Sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung makasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay. Nakatulad ng kanyang muling pagkabuhay. Amen. Alam natin na ang dati natin pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya. Tingnan niyo po, no? Upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nung hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Wow! Self-explanatory na rin. Amen? Because of the cross, tayo po ay lumaya na sa kasalanan. Ang pagkapako po ni Jesucristo sa krus, kasama na po tayo doon. Dumanak na ang dugo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, para sa atin. Amen? Amen. Kung baga nung pagkapako sa krus ni Jesus, kinalimutan niya na lahat. Anong kasalanan? Ay yung pagkakamali. Amen? Ang sarap kaya nun. No? Na malaman na kapag doon sa pinag-utangan mo, bilang na yung pangalan ko, wala na utang to.
Alam mo yung pakiramdam na gano'n? Alam mo yung pakiramdam na gano'n? Yung natapos ka na sa loob mo, like 5 years, 3 years mong binayaran, 1 year lang pakatagal. Tapos sabi, okay, you're paid. Paano ba kaya kung yung pangalan mo ay inalis na? Doon sa mga taong paparusahan at dahil ikaw ay niligtas na ng Panginoon. Itong si Claire Dismas, Mendoza, bayad ng utang ito. Kasama ko sa langit. Amen. So niyo po ba no? Amen. The cross says, God forgives our sins. Kinalimutan na ng Panginoon yung mga dami nating kasalanan at tayo ay ligtas na because of that. Amen. Jesus said, He doesn't remember. Amen? Hindi na po niya maaalala yung mga kasalanan. Once we trust our lives to the cross, to Jesus Christ, naway maalala po natin ano ba katalagayan sa meaning ng cross. With our final thoughts, the cross not only declares our guilt, it also declares our freedom, forgiveness, and new life. When we see the cross, we must remember that we are sinners. Na makasalanan po tayong tao. Na wala tayo kung walang cross. We must know that. Na wala po dito sa lugar na ito na hindi nagkasala. We are all sinners, even me. But with the cross, there is freedom, there is forgiveness, and there is new life. Amen! Kung gusto mo ng kalayaan, lumapit ka kay Kristo. Kung gusto mo ng kapatawaran, lumapit ka kay Kristo. At kung gusto mo ng bagong buhay, kapatid, lumapit ka kay Kristo. Huwag kang lumapit sa mga mundong bagay lamang. Ilapit mo ang buhay mo kay Kristo, mga kapatid. Amen! At alam niyo po, proven na yan na ang lahat ng lumalapit at nagtitiwala kay Kristo Jesus ay hindi pinapabayaan ng Diyos. Amen! Alam niyo po yung mga nararamdaman yung guilt, yung mga nararamdaman, Lord, makasalanan ko, ilapit mo sa kanya, Lord. I'm asking for forgiveness. Gusto ko pong lumaya, Panginoon. Sa kasalanan, Lord, mapagmura ako. Sinungaling akong tao. Lulong ako sa pornography. Lord, sumasagot ako sa magulang ko. Lord, gusto ko lumaya doon. If you want freedom, go to the cross. Amen. Church, remember, cross tells us we are sinners. The cross tells us sin has a cost. The cross tells us we are loved. And the cross gives us new life and freedom. If gusto mo lumaya, kapatid, sa oras na ito, lumapit ka sa krus in Jesus. Amen. May we all stand up. Hallelujah. Let's worship the Lord before we take the communion. Hallelujah. Praise God. So, oras mo nito, before we take the communion, gusto ko po na mag-reminisce po tayo sa napag-usapan po natin ngayong umaga. And let's remember the purpose of the cross. Kung meron pa po sa atin dito na hindi pa fully natatanggap kasi yung makasalanan at gustong lumaya sa anumang kasalanan, kapatid, this is the time that you must surrender your life to God. Surrender everything to Him. At ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kalayaan,
na kapatawaran ng bagong buhay. Kapatid, walang mahirap sa Diyos. Amen. Walang mahirap sa Kanya. Wala pong imposible sa Kanya. Kung nakakaramdam ka ng hindi paglaya, alam mo, palalayanin ka ng Diyos. Amen. Can we just sing this song? Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus. Bawat araw. Alam mo ba kami nasa kamay sa Panginoon? Hallelujah. Habang inaawit po natin ang winito, o sabi natin ng Panginoon, humingi po tayo ng tawad sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, gusto mo na pong lumaya. Hallelujah. Gusto mo na akong karoon ng bagong buhay. Hallelujah. Ako po, God, baka may mga tinatago ko pang kasalanan sa harapan ng Panginoon. Now is the time to talk to God. Yes, hallelujah. Kung meron pa po na hindi pa
pa tumatanggap sa ating Panginoon? Hindi pa tinatanggap si Kristo sa inyong puso? Pwede mo ba yung muna po natin ating mga ulo? Can we just close our eyes? If ikaw yun, kapatid, na hindi pa tinatanggap si Kristo Jesus, pwede ba itaas mo yung kamay? Raise your hand. Or isa ka sa tao na may mga tinatago pang kasalanan sa harapan ng Panginoon. Sundan niyo po ang panalangin niyo. Panginoon, takasal po natin, Panginoon, sa oras na ito, inaamin ko na ako isang makasalanan. Nagkamali, patuloy na nagkakasala. Sa oras na ito, Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming pagkakamali. Sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking tagapagligtas. Panginoon, palayain niyo po ako, patawarin, at bigyan ng bagong buhay sa araw na ito. Salamat, Panginoon. Pinabalik namin lahat ng papuri. Masasalamat sa iyo namin sa Panginoon Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa araw na ito, Lord. At sa paglinis ng aming mga kasalanan. Thank you, Lord, for reminding us what is the true meaning of the cross. Thank you, Lord, dahil kahit hindi karapat-dapat, even though that we don't deserve your love, still, O Lord, namatay ka para sa amin. Yes, Lord. Pinatawad at kasalanan at pinalaya sa tapos ng kasalanan. Father, that today, I pray that you seal this, O God, in our hearts. Salamat, O Lord Jesus, for reminding us that. We thank you, Lord Jesus. In Jesus' name. Amen. Let's go straight sa ating communion. Hallelujah. Again, today is the first Sunday of April, and every first Sunday of the month is we're doing the First Communion. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 11, verse 27 to 28, 32 says, "Kaya sino na kumain ng tinapay, at uminom sa kopa ng Panginoon sa parang di nararapat ay nagkakasala sa katawan ng dugo ng Panginoon. Sapagkat ang sino mong kumakain at uminom ng hindi kilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng katulad laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahina sa akin ng marami sa iyo. May ilan lang ng mga ito. Ngunit, natulad tayo ng Panginoon dahil itinutuin niya tayo upang hindi maparusahan kasama na sa libutan. Let's take a moment of silence before we take the communion. And I believe that we already asked for forgiveness. Ipupo tayo ang ating mga ulo, ang ating mga ulo. Let's talk to God and remember what He did in the cross. And ask for forgiveness. Amen. Hallelujah. Jesus.
1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 25 says, sapagkat ito, turo ng tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabi siya'y pinagkalalo. Ang Panginoong Jesus ay lumabot ng tinapay, pasalamat ang pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inyando para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. At unang Korinto, chapter 11, verse 23 to 25. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipad na pinagtitipay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Iikot po ang ating mga deacons at kumuha po tayo ng cup at ng tinapay. Bago po yan tayo po muna ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito, Lord. Sa oras na ito, Lord, kami po, Lord, ay inaalala po namin na yung pagkamatay sa krus, Panginoon. Salamat sa dugo na tumanak at yung katawan na nabuwis, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo para po sa aming kasalanan, Panginoon. Salamat sa regalo ng kaligtasan, Panginoon, ng pagpapalang binigay niyo po sa amin, Father God. Salamat po, Lord. In Jesus' name. Amen. Kumuha po tayo ng tinapay. Pwede na po natin kainin tinapay at inumin ang coca. Pwede na rin po inumin ito. Your holy presence
Hallelujah. Can we all pray? Hallelujah. Ay po'y manalangin ng Diyos sa mga pangyarihan sa naman ng Panginoon sa araw dito, Father. Salamat, Lord, again sa pagbuwis na yung buhay sa krus ng Father. Hindi po namin deserve, Father, but still, inaranas yung krus namin, Lord. Ang indescribable love, Lord. Ang pag-ibig, Lord, na walang makakatumbas. Salamat, Father God, for loving us. Even though, Lord, we are sinners, we are imperfect, Father, patuloy niyo po kami pinamahal. So, Lord, we thank you, Lord. And Lord, you deserve all the praise and honor today, Lord. Hallelujah. Thank you, Father God. We bring back all the praises and honor to you only, God. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, praise God, hallelujah. Mag-bless po ba ang lahat? Amen. Amen. So ngayon po, pupunta po tayo sa ating next program is our announcement. Mga reminder po, yung tumatabi kami po ito, kaya makinig po tayo ng mga importante po ito sa ating mga darating na mga event na April and May. So first po, ating mga regular activities po natin, every Sunday po natin. Ang ating Sunday morning, start po yan ng 9 a.m. to 11 a.m. Morning prayers po ng Monday to Saturday ng 5 to 6 a.m. online via FB page po natin, ang FGFC page. Prayer night po every Friday na 7 p.m. Ito po sa church ginagawa. At ang ating Bonus prayer po na before ay Sunday, gagawin na po natin siya ng Saturday. Start po sa next week, Saturday na po siya ng 5:30 to 6:30 a.m. Dito po sa church. At ang ating mga square groups po, meron po sila Pastora Bel, Pastora Eli, yung kanila seniors group. Every Tuesday po, location po yan. Location to be announced, nasa kanila na po kung saan po nila ginagawa. And then may empresa po tayo sa empresa every Saturday, location sa Kanulot. And then yung meron na kami po mga kaibigan ng mga square groups. Si Pete Ann, meron po yan, handling mga kabataan dito sa church ginagawa. At sa Riverside, sa pangunguna ko po sa mga Cortado family. Yun po sa Sentan, meron din po siya square group sa empresa rin po yan. Yun din po ang kanyang hawak. So, yung ibang announcement po natin, on April 7 po, magkakaroon po tayo ng every night prayer po via online po yan, no? Bigami po yan, mag-start tayo ng 8 p.m. to 9 p.m. po. So, ang gagawin po natin ito, kung ano po yung ating mga prayer request for the whole week, ipag-pray po yan ng buong tingkulin po sa ating online. So may mga ushers po tayo na lalapit sa inyo na magbibigyan ng a piece of paper po na isusulat niyo po doon yung mga prayer request po ninyo. And then, ibalik niyo po sa ating mga ushers para maipag-pray po yan from Monday to Friday po. Na? And then po, yung mga ibang announcement po natin, April 17 to 18, holiday po yan, meron po general cleaning at major repera, ayusin po yung ating vendor ng ating mga deacons and deaconess. So, huwag na po natin ngayon na sila lang po, dahil holiday po yan, walang trabaho, walang work, pwede po tumulong ang mga iba. Kahit mga kabataan, tulong-tulong po tayo pumunta dito sa church para maglinis, ayusin po natin yung paligid ng ating simbahan. So, on April 20, sunrise service po ito. Muling pagkabuhay
Mag-start po yung ating service na 6 a.m. in the morning. Pagkatapos po nun ay water baptism. Ang water baptism po natin ay gagawin dito lamang po, dyan na po sa harapan. Bali maglalagay lang po ng portable na swimming pool, hindi na po tayo pupunta sa resort para less gastos na rin po yun. Kasi after po nun ay magkakaroon naman po tayo sa anniversary. So yung mga willing po na magpabaptize na hindi pa po baptize na nandito, napakilapit lang po kayo kay Brother Mark B. Nasa si Brother Mark, magpakita ka para alam nila sino lalapitan. Ayun, yung kumakaway po ko na pogi. Lapit po kayo sa kanya, magpalista para bigyan po kayo ng water baptism form. So siya po in charge po doon. And then, April 27 po ang ating 36-year church anniversary po. Sunday po ang service na nag-start po tayo ng 4 p.m. Another activity po ng April 19, ito po sa mga Sunday school teachers at gustong mag-staff. Black Saturday, wala din pong pasok yan. Meron po tayong BBBS Staff and Teachers Seminars Training. Sa lahat po ng gustong magturo sa ating BBBS, mag-staff tumulong, dumalo po tayo sa ating seminars on April 19, Saturday po yun. Sa pagtutulong po ni Sister Claire Mendoza, siya po ang mag-lead kasi may babago na po ako doon, kaya sa kanya ko po pinaupahan. May registration po tayo dito ng 100. And then, dito po sa church po yun, start po tayo ng 8 a.m. po. So, yun po. And then, siyempre dahil may training and seminar na DBBS, meron po tayong DBBS on May 3 to June 7. Bakit ganun po katagal? Instead na daily vacation Bible School, gagawin po natin siyang weekly vacation Bible School. Dahil po may mga pasok pa ang ating mga available na teachers ng mga college student po natin. So, gagawin po natin siya ng every Saturday. So, 5 Saturdays po yun ang ating BBBS at 5 lessons po. Tapos, yung June 14 nila, yun po yung kanilang graduation day ng mga bata. So, dito po, sa BBBS po ito, ako po, as the director po ng FCN Children Ministry, ako po ay kumakatok sa puso ng bawat isa sa inyo. Nahihingi po ako ng support para po sa activity ito. Hindi po ito para sa akin, kundi sa gawain po ng ating Panginoon. At para po ng ating mga bata ay lalong mag-enjoy at lumago, hihingi po kami ng suporta para po sa activity ito. Either na financial or goods na pwedeng pang-merienda po nila during the class po nila ng UBS. At kailangan din po namin ng mga driver at sasakyan na maghatid sundo po sa mga bata. Ang BBBS po ay every Saturday po, mag-start po siya ng hapon na magsusundo po ng 1 to 2 p.m. at mag-start po ang class nila ng 2 to basta 3 hours po yung class po nila doon. So, ulitin ko po, kumakatok po ako sa puso ng bawat mga family po na narito na tulungan po natin ang gawain po ito para po sa ating mga bata. Kasi yung mga bata po niyan, sila ang ating mga future leaders. Sa Lukaan naman, ako po ay bunga rin po ng Vacation Bible School noong pong 1994 May 10. Ang member pa, no? 1994 yung kakagraduate ko lang ng grade 6 noon. So, and then, last na lang po, May 10, meron po tayo first word experience retreat. Dito po gagawin sa church. So, yung mga hindi pa po nakapag-retreat dito, nakapag-fer, so, makipag-ugnayan po kayo sa ating pastor na si Pastor Joas. At meron po itong registration na 500, ay kay Brother Mark B pala, ang pakikipag-ano nyo para sa fair po natin. O siya ang lalapitan, magtanong kung paano ba ito, magkano,
magkano po ay 500, kasama na ang registration and food. Full day po yun, at dito po gagawin sa ating church. Bali, batch 4 na po yun, pang-apat na batch na po yun sa ating firm. So, any announcement pa po? So, yun lamang po, sana may naalala po kayo sa lagi na sinabi ko po, no? Muli, kumakatok po ako sa puso ninyo. Yung mga gusto tumulong po para sa ating DBBS, makipag-usap na lang po kayo sa akin. Tayo po ang mag-uusap. So, thank you po and God bless.